Tandaan natin mga minamahal kong kapatid na ang kamatayan, ito yung paniniwala na kung saan hindi tayo magtatalo. Ano man ang relihiyon ng isang tao, siya man ay Buddhist, Hindu, Hudyo, Kristiyano, o kahit wala pa siyang relihiyon, naniniwala man siya sa Diyos o hindi siya naniniwala sa Diyos, sa ganitong paniniwala, nagkakaisa tayo. So, bago ang lahat, purihin muna natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-qail akthiru dzikra hadhimil laddath. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala na siyang lumikha ng buhay at kamatayan nang sa ganon masubok kung sino sa atin ang mayroong pinakamainam sa paggawa, pinakadabis sa ating mga gawain. Hindi sinabi na may pinakamarami sa paggawa. Ang sinabi kung sino sa inyo yung may pinakadabis sa kanyang mga gawain, at naway ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sa kanyang huling sugo, propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na siyang nagsabi sa hadith na paramihin ninyo ang pag-alaala sa tagapanira ng kaligayahan. Ano yung tinutukoy doon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yun yung kamatayan, mga minamahal kong kapatid. Pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat tayo ay pinagsama-sama niya dito sa lugar na to, nang sa ganun ay alalahanin natin ang tiyak na bagay na mangyayari sa bawat isa sa atin, which is yun yung ating kamatayan. At ganun din ay mapag-aralan natin ang tamang pamamaraan ng pag-aasikaso sa katawan ng ating mga namayapa na mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Nang sa ganun malaman natin kung paano sila asikasuhin, paliliguan, ibabalot, at ganun din kung paano sila sasalahan. Tandaan natin mga minamahal kong kapatid na ang kamatayan, ito yung paniniwala na kung saan hindi tayo magtatalo. Ano man ang relihiyon ng isang tao, siya man ay Buddhist, Hindu, Hudyo, Kristiyano, o kahit wala pa siyang relihiyon, naniniwala man siya sa Diyos o hindi siya naniniwala sa Diyos, sa ganitong paniniwala, nagkakaisa tayo. Yung paniniwala na lahat tayo ay mamamatay. Ang bawat isa sa atin, kahit gaano man kahaba yung kanyang pinananatili dito sa mundo, kahit gaano man kahaba yung kanyang naging buhay dito sa mundo, kinakailangan niyang mamatay. Kailangan niyang mamatay nang sa ganun ay makarating tayo sa kabilang buhay, lugar na kung saan doon gagantimpalaan ng ating mga nagawang mabuti, ito man ay masama o mabuti. Tandaan din natin mga minamahal kong kapatid, na kapag dumating na sa atin ang oras ng kamatayan, walang kahit na anumang bagay ay ang makakapigil dito. Wala. Hindi mapipigilan ng ating yaman ang ating kamatayan. Hindi mapipigilan ng ating lakas yung ating kamatayan. Hindi mapipigilan ng ating mga kapangyarihan, posisyon, kapag dumating na sa atin ang oras ng ating kamatayan. Anong patunay na ang yaman ay hindi nakakapigil ng kamatayan? Sinong may-ari ng SM? Si Henry C. Nasa ngayon? Nagamit niya ba yung kanyang yaman niya? Na siya yung isa sa mga pinakamayayaman na tao dito sa mundo, pero hindi niya nagamit yung kanyang yaman para bayaran yung anghel ng kamatayan. Babayaran kita, mamaya mo na ako kunin. Walang ganon. Kapag dumating na ang oras ng ating kamatayan, tayo ay mamamatay na at hindi makakapigil yung ating mga yaman. Sabihin na natin anong patunay yung lakas. Ang lakas ay hindi nakakapigil ng kamatayan. Isa sa mga kinikilala nating martial artist, sino? Si Bruce Lee. Malakas, di ba? Nasaan na si Bruce Lee ngayon? Patay na. Nakarating niya ba si Malakal Maut? Nagamit niya ba yung kanyang lakas sa anghel ng kamatayan? Saglit lang, hindi mo ko mapapatay. Nakarating niya ba? Hindi man. So, ibig sabihin, yung lakas, hindi yung nagiging dahilan para mapigilan yung kamatayan. Meron pa ngang mga tao na health conscious. Laging nasa gym.
napakaayos ng kanilang ng mga kinakain, pero mababalitaan mo, ayun, inatake sa puso, patay. Hindi yun nagiging dahilan para mapigilan yung kamatayan. Ganon din yung ating mga posisyon. Ilang mga hari na ang namatay at nailibing na sa kanilang mga libingan. Isa sa mga kinikilala nating presidente, si Marcos. Di ba't makapangyarihan si Marcos noon? Lalo ng panahon ng martial law. Nasaan na ngayon ang kanyang lakas? Ang kanyang posisyon? Nakapagbigay ba ng kapakinabangan para mapigil yung kanyang kamatayan? Hindi. So, sinasabi natin itong mga bagay na ito para magising tayo na paghandaan natin yung kamatayan. At tandaan din natin, huwag nating sabihin na bata pa ako, hindi pa ako mamamatay. Kaya mag-enjoy muna ako. Siguro magbabalik loob na lang ako sa Allah kapag na ako, 40 years old, 45 years old, kasi bata pa ako ngayon. No! Ilang mga bata na yung inilibing namin na nasa sinapupunan pa lang ng tiyan ng nanay nila namatay. Hindi pa nakalabas ng mundo. Nasa sinapupunan pa lang ng nanay nila namatay na, inilibing namin. Saksi si Ustad Maher. So yung kabataan, hindi natin pwedeng gawing rason, para ipagpahuli natin yung pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala at makampante na hindi pa tayo mamamatay. Maaring ngayon, sama-sama pa tayo, baka bukas makalawa, meron isang ditong mauuna na sa atin. Maaring ako, si brother, o hindi kaya ikaw na nakikinig nito. Kung kaya't ito yung paghandaan natin, mga minamahal kong kapatid, at hindi natin alam kung sa paanong paraan tayo mamamatay. Kasi merong namatay na pinatay sa sakal, sinaksak, hindi na nagising, nalunod, ano pa ba? Nasunog, yung iba't ibang uri ng kamatayan. Pero sa atin sa pananampalatayang Islam, paano ba natin pinaghahandaan ng kamatayan? Tanungin natin yung ating mga sarili. Paano tayo naghahanda ng kamatayan? Yung iba, yung mga non-Muslim, ang paghahanda nila ng kamatayan, pupunta sila doon sa punerarya. Kukuha na sila doon ng, ang tawag doon, yung plan. Tama? Kukuha na sila doon. Burial plan, maghuhulog na sila doon, huhulugan na nila. At sasabihin nila, kailangan, gusto ko sa aking libing, kailangan ang kulay ng aking kabaong, kulay blue. At may karaoke, may mga bulaklak na. Ganon ba ang tamang paghahanda sa kamatayan? Sa pananampalatayang Islam, hindi ganon ang tamang paghahanda sa kamatayan. Sa pananampalatayang Islam, ang paghahanda sa kamatayan ay sa pamamagitan ng pagsamba sa Allah. Sa pamamagitan ng palaging pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, ng maraming kabutihan. Gumawa ka na ng maraming kabutihan habang ikaw ay nandito pa lamang sa mundo, habang ikaw ay nandito sa mundo na umaasa ka na ikaw ay mamamatay. Bukas makalawa. Kasi ano yung hihilingin ng mga tao sa kabilang buhay? Kapag dumating na sila sa araw ng paghuhukom, anong sasabihin nila? Hatta idha jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Hanggang sa dumating sa kanila ang kamatayan at sasabihin nila, o aming Panginoon, ibalik mo kami sa mundo. Ibalik mo kami sa mundo. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Nang sa ganon ay makagawa ako ng mga kabutihan na siyang aking iniwan nung ako ay nandito pa sa mundo. Pero anong isasagot sa kanya ng Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hindi na. Yan ay salita mo lamang na sinasabi mo. Kaya bago pa dumating yung araw na yun, sa araw ng paghuhukom na yun yung sasabihin ng mga taong nasawi, Ya Allah, ibalik mo kami sa mundo, gagawin na kami ng kabutihan. Gumawa na tayo ng kabutihan dito pa lamang sa mundo. Kaya nga, anong hatol, ano ang hukom ng palaging pag-alaala sa kamatayan? Ito ay sunnah. Mustahab, kamahal-mahal na palagi nating alalahanin yung kamatayan. Dahil sa pamamagitan nito, pinaghahandaan natin yung kabutihan ay yung kabilang buhay at tayo ay nagiging mabuting mga tao sa pamamagitan ng pag-alaala sa kamatayan. Na ilalayo yung ating mga puso sa dunya dahil sa pag-alaala natin sa ating kamatayan. Hindi natin masyadong napapahalagahan yung dunya, hindi tayo masyadong naghahangad ng dunya, ng labis-labis mula dito sa mundo kapag inaalala natin yung kamatayan.
Hey? Kaya yung sabi ng Allah, ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, aksiru dhikra hadhimil ladzat. Paramihin ninyo ang pag-alaala sa tagapanira ng kaligayahan. Bakit sinabi na yung kamatayan tagapanira ng kaligayahan? Ito kasi yung sisira sa kaligayahan na tinatamasa mo dito sa mundo. Kaligayahan mo sa mga anak mo, kaligayahan mo sa pamilya mo, kaligayahan mo sa iyong yaman, kaligayahan mo sa kung ano-ano ang makamundong bagay. Kapag namatay ka, ito yung puputol. Hey? Ano yung mga benefits ng palaging pag-alaala sa kamatayan? Nagkakaroon ka ng hiya sa Allah. Kapag palagi mong inaalala ang kamatayan, nagkakaroon ka ng hiya sa Allah. Nahihiya ka na gumawa ng kasalanan. Hey? Ano yung hadith na ito? Yung hadith na kung saan tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung mga sahaba. Kanyang sinabi, "Istahyu minallahi haqqal haya." Mahiya kayo sa Allah ng mayroong tunay na pagkahiya. Ay, Masya Allah. Allah masahiban nafi'ah. Mahiya kayo sa Allah ng mayroong tunay na pagkahiya. Kung kayo sasabihan ng gano'n, nahiya ba kayo sa Allah? Tanungin natin yung ating mga sarili. Nahihiya tayo sa Allah? Kasi nung sinabi ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumagot yung mga sahaba at kanilang sinabi, "Inna nastahyi ya Nabi Allah walhamdulillah." Tunay na kami ay nahihiya o sugo ng Allah, papuri sa Allah. Pero anong sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa kadalik, hindi daw ganon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi daw ganon yung pagkahiya, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinna man istahya min Allahi haqqal haya. Subalit ang tunay na nahihiya sa Allah subhanahu wa ta'ala nang mayroong tunay na pagkahiya, falyahfadir ra'sa wa ma wa'a. Pahalagahan niya, protektahan niya yung ulo at anumang nilalaman nito. Ano yung nasa ulo? Yung mata, yung tenga, yung bibig. Protektahan mo ang iyong mata, ang iyong tenga at iyong bibig sa paggawa ng haram. Walyahfadil batna wa ma hawa. At pangalagaan mo yung tiyan at anumang ninanais ng tiyan, yung nilalaman nito na huwag kang kumain ng haram. Walyadhkuril mauta wal bala. At alalahanin niya yung kamatayan at yung pagkabulok. Waman arada al-akhirah, sino man ang nagnanais ng kabilang buhay, taraka zinata dunya, iiwanan niya yung palamuti ng mundo. Waman fa'ala dhalik, sino man daw ang gumawa ng tatlong bagay na yon, faqad istahya fillahi haqqal haya, tunay na siya ay nahiya sa Allah subhanahu wa ta'ala ng mayroong tunay na pagkahiya. Ang taong mamamatay na, nababawasan yung kanyang paggawa ng kasalanan. Example, mayroong isang tao na nagkaroon ng sakit. Pumunta sa doktor at sinabi ng doktor, mayroong kang cancer, 3 months ka na lang mabubuhay dito sa mundo. Pansinin mo yung kanyang pananalita. Pansinin mo yung kanyang gawain. Pansinin mo yung pakikitungon niya sa ibang mga tao. Hindi ba biglang bumabait? Bumabait bigla yung tao na mamamatay na. Sinabi ng doktor, 3 months ka na lang mabubuhay 3 months ka na lang at malapit ka nang mamatay. Ang mga lumalabas sa bibig niya, puro mabubuti na. Yung mga ginagawa niya, puro mabubuti na. Yung kanyang pakikitungo, lahat yun mabuti na at binabawasan niya na yung kanyang paggawa ng kasalanan kasi alam niya na mamamatay na siya. Natakot siya dun sa sinabi ng doktor, pero dun sa sinabi ng Allah, kullu nafsin da'iqatul maut, ang bawat may buhay makararanas ng kamatayan, hindi natakot. Sino bang may higit na karapatan sa ating mga pagkatakot? Yung doktor ba? O ang Allah subhanahu wa ta'ala? Magbigay tayo ng magandang example, si Ali Banat. Kilala niyo si Ali Banat? Hindi ba't siya'y mayamang tao? Ang gaganda ng mga sports car, halos hindi na nag-asawa dahil nakukuha niya naman yung babaeng gusto niya. Pero nung siya'y nagkaroon ng cancer at sinabi ng doktor na malapit ka nang mamatay, ang bilis magtauba. Nagtauba na agad. Yung mga sports car niya, pinagbebenta niya. Lahat ng mga yaman niya, inilagay niya lahat sa mga charity foundation.
Nagpatayo siya ng mga masajid, nagpatayo siya ng mga madrasa, lahat ng mga yaman niya ginugol niya sa sadaka kasi alam niya na mamamatay na siya. Yun ang epekto ng palagi ang pag-alaala sa kamatayan, mga minamahal kong kapatid. Ginagawa tayong mabuting tao, mas pinaghahandaan natin yung kabilang buhay, at hindi tayo masyadong nag-aasam sa anumang palamuti ng mundo mayroon dito. Kasi nalaman natin yung realidad ng buhay na anumang yaman mayroon tayo, anumang meron tayo dito sa mundo, ito ay iiwanan at iiwanan natin at walang kahit na anong sasama sa atin maliban sa ating mga gawa. Ang bawat tao ay mayroong minamahal. Minamahal niya yung kanyang asawa, minamahal niya yung kanyang anak, minamahal niya yung kanyang yaman, pero pagdating sa libingan, ang kanyang mga minahal ay iniwanan siya. Kung kaya't gawin natin na yung ating mga gawain ay higit na kamahal-mahal sa atin, sapagkat yun yung bagay na sasama sa atin sa ating mga libingan. So naway nakuhanan natin ang aral itong maiksing pananalita na ito, at inshallah susunod na si Ustad Abdul Malik Marasigan para sa ilang pang mga aral na maaari niyang ibigay sa atin. Wa hada wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.